Hello, magandang umaga po sa lahat ng aking mga followers at ang aking mga silent viewers. Maraming salamat po. Nandito naman tayo nagbablog at para ipapakita ko sa inyo yung aking mga koleksyon na mga mutya na galing pa po ito sa iba't ibang lugar at iba't ibang mga klaseng mga halaman na aking pinagkukunan. Pero bago ko simulan ng kwentong ito ay huwag makalimot po yung mga baguhan na ipindot ang bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi po kayong maka-update sa susunod kong mga vlog. Ito pong mga mutya ito ay napakagandang mutya itong gamitin sa pampaswerte at depensa sa ating katawan. Isa-isahin ko po itong babasahin para inyong maintindihan kung ano ang mga batong ito na aking mga kinuha sa iba't ibang lugar na nakuha sa pamagitan ng diktasyon sa espiritu. Ito po ay na-vlog ko na pero ipapakita ko naman sa inyo ulit para makita nyo ang kagandahan ng aking mga mutya. Kung halimbawa ito ay magustuhan ninyo, bawat vlog ko ituturo lang ninyo at i-screenshot i-isin sa akin. Ito po yung una na aking ipapakita. Isa po itong mutya ng langgam na tinatawag na hantik na itim. Ito, hantik po ito na itim na nakukuha ko po ito sa puno ng kawayan na maraming bahay ng hantik. Ayan. Ito rin ay hantik din, ito ay langgam na kulay sulom na nakatira po ito sa ibabaw ng labana o yung labana na puno doon sa ibabaw o tinatawag na langgam na tapurok. Yan, pampaswerte din ito at may halo din itong proteksyon. Crystallized din po ito. Ito po ay kakaibang sikad-sikad o suso na kung tawagin na libon. Ayan, maganda ito sa depensa. Libon, tagulilong, panipas, pangubol at yon, hindi ka makita ng iyong kalaban dahil tagulilong. Hindi ka rin maputukan kung ikaw ay barilin pag meron ka nito. Yan. Ito rin ay ahas na nagiging bato. Ayan, natutulog po yung ahas. Mayroon ng nag-reserve nito pero sabi niya kung halimbawa man ito ay hindi mapasa kanya, kung wala daw siyang pambayad ay pwede ito papalimusan sa iba. Ayan. Maganda ito sa ano rin, sa depensa, sa proteksyon, pampaswerte din. Ito rin ay buwa na tapos ko na itong na-vlog, buwa ito, may nagpa-reserve na rin. Ayan, may nagpa-reserve na. Pero kung hindi niya makuha sa kanyang sinasabi na sa sahod nila ay pwede ito mapasayo. Ayan. Ito ay ipo-ipo na nakikita ko ito sa lupa. Sa lupa naman talaga makikita yung ipo-ipo kapag bumagsak. Ayan. Maganda ito sa proteksyon at depensa. Ayan. Ito rin ay ipo-ipo na kulay triangle. Triangle. Sa lupa ito na ipo-ipo. Ayan. Depensa rin ito. Yung ipo-ipo ng lupa, mamalayan mo yung mga tao na gustong kumitil na yung buhay. Malalaman mo, uminit yung katawan mo at malaman mo kung may paparating na kaaway kapag mayroon kang ipo-ipo ng lupa. Ayan. Ito rin ay buto ng langka na nagiging bato po. Yan, dalawa ito. Ito, buto rin ng langka. Yan, crystallized din ito. May mga sibol pa ito. Pampaswerte ito sa negosyo. Ito ay tikumbibig o mushroom kung tawagin. Ayan. Makikita mo ito sa tabi ng dagat. Pero ito ay hindi ito nakikita sa dagat. Ito ay nakikita sa bundok. Ayan, dahil nung unang panahon ito po ay dagat itong ating kabundukan. May mga fossil nga dyan na mga shell dahil nga noong unang panahon na luno pa ay nagtagal, nagiging bato na po siya. Ito ay maganda rin ito sa tikumbibig.
Ayan. Ito rin ay mutya ng langgam pula na nakikita ko ito sa sa lamaka na mga putikan na may mga pulang nakatira na langgam. Ito ay aking nakuha. Ayan, maganda ito sa pampaswerte at dipinsa. Ayan, na-vlog ko na ito pero iulit ko lang para marami maganda tingnan. Ito po ay sapatos ng Diwindi na libon. Libon siya. Malaman mo rin kung may mga paparating na mga sakuna. Malaman mo dahil yung bawat apak ng mga masasamang elemento ay malalaman mo. Maganda ito kasi kaliwat kanan ang kanyang apak. Ito ay sa kaliwa yung apak. Ito rin ay sa kanan. Ayan, kanan at kaliwa. Back to back po yung paa niya. Kaya maganda ito. Iisa lang ang yung dadalhin pero back to back yung kanyang inaapakan. Libon pa siya. Ang gamit nito ay tagulilong, panipas at parang scanner na din ito sa iyong katawan para malaman mo yung paparating na mga sakuna. Siyempre ikaw alerto ka na kapag mayroon itong mga sign na signal. Ito ay rin ito, nagsasalita ito kapag ito ay mapaamo mo. Ayan. Napakasimple lang tingnan pero kung espiritualin mo pagbasa at yung sa yung pagkuha na mismo talaga ang kanyang espiritu nakipagkausap sa iyo ay yan ay pagsabi ka na yan ay tunay talaga. Ito rin ay mutya po ito ng aluhipan. Ito. Bahay po ito ng aluhipan na nakatira po ito sa putikan din. Ito ay pinapalibutan ng aluhipan. Ayan, maganda ito sa dipinsa, panguntulan. Yung mga kalaban mo pag makakita ng kalaban mo sa iyo ay umiiwas sa iyo, hindi siya harong, hindi siya makapag-atrakas kapag mayroon kang mutya sa aluhipan dahil sa malayo pala makita ka para kang aluhipan tingnan at matatakot yung tao sa iyo. Ayan, pangtakot ito sa tao na masasama. Ayan, napakasakit itong makakagat, makakamatay talaga ito. Ito rin ay tikumbibig na mushroom sa kabundukan. Ayan, tikumbibig. Maganda ito sa mga chismoso at chismosa na hindi sila makapagsalita kapag meron ka nito. Maganda rin ito sa kaso kapag sa abogado na mayroong mga kaso-kaso. Ito maganda, hindi makapagsalita kapag ikaw ay magsasalita. Ito rin nakakaibang shell na meron siyang butas dito sa puwet. Ayan. At maganda ito sa tagulilong, pangubol, panipas, ito. Proven and tested na po itong mga shell na nagiging bato. Marami nang nagtatangan nito na mayroon sila mga mensahe na hindi sila natamaan ng anumang patalim at mga bala, kung anumang mga disgrasya na hindi nila sinasadya na may mga magira-gira sa kanilang kapaligiran. Ito ay makasalba sa iyo. Ayan, napakasimple, maraming makakuha nito pero kapag espiritualin mo yan, napakaganda itong gamit. Ito ang karamihan ginagamit sa Mindanao na hindi talaga sila mawalaan ng libon na nagiging bato. Ito ay sikad-sikad rin pero iba ang kulay niya dahil siya ay mahaba at meron siyang makapasok yung kuko dito. Ayan, nalibon na siya, nagiging bato na po siya. Ayan, napakaganda. Ito rin, napakaganda itong birtud na to. Ito po ay isang klaseng mutya na tinatawag na bao-bao na nakatira po ito sa mismo ng pinag-iitlogan ng bao, yung tinatawag nila na turtol o pagong. Ayan, ito yung mutya ng pagong na nakita ko po ito sa bahay mismo ng pagong na kanyang pinag-iitlogan. Dahil yung mga pagong nag-iitlog po yan sila sa tabi ng ilog. Kaya ito po ay nakahalo ito sa itlog ng pagong na tinabunan ng mga buhangin. Ito ay aking nakikita. Dahil nalalaman ko na ito ay pagong na kanyang mutya dahil yung mga apak ng pagong nandun lang, nakita ko doon sa kanal na tabi ng ilog at hinukay ko po yung tinabunan nila at maraming itlog ng pagong nakuha at ito rin ang aking kasama sa nakuha. Pero hindi ko kinuha yung kanyang itlog para dumami siya. Ito lang aking kinuha na kanyang bantay sa mutya nila. Kaya napakaganda ito sa depensa, pamproteksyon at pampaswerte. May halo rin itong panipas. Ayan. Ito rin ay isang klaseng
mutya na tinatawag na tikong bibig na nagiging bato. Ito oh. Para siyang pitaka na parang bibig rin na nakatikom siya ganyan. At ito ay hindi bato, yung isa bato. Ito oh, bato ito. Ayan. O bato po 'yan. O mayroon siyang ano dito katulad nito oh. O tingnan niyo oh. Ito lang hindi ito bato, bunga ito ng kahoy na tinatawag na painit, yung balagon. Bunga sa balagon ito na tigri-tigri na bunga sa balagon. Maganda ito siya sa pampaswerte, pitaka at pangtikom bibig rin. Ito ay nagiging bato na mas powerful ito dahil nagiging bato na siya. Ayan. Ayun lang po dahil mataas na po yung oras natin at bawat vlog ko at nakikita naman ninyo yan, pwede ninyong ituturo kung ano ang magustuhan ninyo para mapasayo yan. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat po at ingat po kayo sa bagyo dahil dito napakalakas ang ulan dito. Kaya nag-iingat din ako dito para hindi tayo matamaan at magdarasal tayo ng ating Panginoon para mas lalong tumibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.